Hello mga ga, sa ating video ngayon ay share ko sa inyo yung ginawa kong creamy buko pie na lulutuin lang natin sa ating improvised oven. At madali lang itong gawin at 2 cups lang na harina yung gagawin natin ngayon. Kaya tara na, simulan na natin. So dito unahin natin gawin yung pabalat ng ating buko pie. Dito gagamit tayo ng 2 cups na first class flour, lagyan ng 1 teaspoon lang na yeast. Haluin at lagyan ng 1/2 teaspoon ng iodized salt at 2 tablespoon na light brown sugar. 1/2 cup na tubig at tunawin muna yung asin at asukal bago basain yung harina. Pag nabasa na yung harina, maglagay na ng 1/4 cup na margarine. Pwedeng gagamit dito ng shortening, pwede ding butter. Mga gaganito lang talaga kasimple yung mga ingredients ng ating pabalat ng buko pie. At masahin lang natin ito ng mga 8 minutes lang. At habang nagmamasa tayo dito ay magdas lang tayo ng harina ha, pangtanggal lagkit lang sa dough dito sa ating misa at dito na rin sa ating kamay. At i-rest muna natin ng mga 30 minutes lang yung ating pabalat bago natin ito palaparin. At ito na, pagkalipas ng 30 minutos ay pwede na nating palaparin yung ating dough kasi malambot na ito, hindi na ito uurong at hatiin lang natin. At yung una nating hati ay medyo malaki ito ng konti kasi ito po yung gagawin natin na pang ilalim na pabalat. At ito namang pang ibabaw, medyo maliit lang konti kasi ito lang naman yung pang takip natin. At dito naman sa pagpalapad ng ating pabalat ay tansyahin lang natin yung gagamitin na tray. So dito gagamit ako ng tray na may sizes ito na 7 by 10 by 1 1/2. At banyahan lang natin yung ating tray ng margarine or di kaya shortening para hindi naman kakapit mamaya yung ating crust dito pag naluto na. At isit aside lang muna natin ito ha. At yung ating pangtakip na pabalat ay palaparin na natin para mamaya ay pang itakip na lang natin ready na. At itupi lang natin yung ating pabalat na pangtakip at magdas lang tayo dito ng harina ha para hindi din dumikit. At isit aside muna natin ito, gawa naman tayo ng ating creamy filling, yung ating buko palaman. So dito gagamit tayo ng 1 1/2 cups na cornstarch at 2 cups na evaporated milk. At haluin, tunawin muna natin yung cornstarch. At lagyan lang natin ito ng 3/4 cup na puti na asukal. Sa 3/4 ko na puti na asukal mga ga ay sakto lang yung tamis nito na hindi masyadong matamis ha. At lagyan ko ito ng 1 1/2 cups ng tubig ng buko. Kung wala naman kayong tubig ng buko ay pwede naman na tubig na lang o pwede ding evaporated milk na lahat. At naglagay ako dito ng 1 1/2 cup na kinudkod na buko o yung ating buko milk. At lutuin natin na ito'y patuloy lang sa paghalo, na huwag lang talaga nating tigilan sa paghalo hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito na kalapot ay isalin na natin sa ating tray na may naka-ready na pabalat. At bago ibuhos dito yung palaman ay basain muna natin ng kunti lang na tubig yung ating pabalat para makuha din yung hulo harina at nakakapit talaga dito yung ating palaman. At butas-butasan ko lang ito gamit yung tinidor kasi parang umalsa na yung aking pabalat. At ipantay lang talaga natin yung ating palaman. At bago natin dito ilagay yung pabalat natin na bilang pangtakip ay basain muna natin yung ibabaw ng ating palaman ng tubig. Nang sa ganun ay kapit na kapit dito yung ating pabalat. At bago natin ito isalang ay rest muna natin ito ng mga 25 to 30 minutes. At ito na pagkalipas ng 30 minutes ay lagyan lang natin sa ibabaw ng evaporated milk. Pwede ditong gumamit ng itlog. At isalang ko na ito sa ating ginawang DIY or improvised oven na lata ng biscuits. At sa pagluto dito sa ating improvised oven ay tansyahin lang talaga natin yung time at yung ating init ha or yung apoy, yung baga natin. Ay tingnan-tingnan lang talaga natin para hindi din masunog yung niluto natin. At dito sa baga namin ay naluto namin ito sa loob ng 25 minutes lang. At kailangan na ito'y malamig na bago natin hiwain para maganda din yung pagkahiwa natin dito.